Welcome back mga idol! Sa video na ito ay ating matutunghayan ang movie na may pamagat na Ana. Nagsisimula ang pelikula sa ilang mga undercover na agent ng Amerikano na pinapatay sa Moscow. Noong 1985, isang babae ang dinala sa harap ng direktor ng KGB, si Vasilyev. Sinabi niya sa babae na gusto niyang magpadala ng mensahe sa kanyang mga tao, at iyon ay ang pagpapadala ng kanyang naputol na ulo sa headquarters ng CIA. 5 taon ang nakalipas, isang lalaki ang naghahanap ng mga batang babae na magiging modelo para sa isang ahensya sa Paris. Bumisita siya sa isang lokal na palengke at nakita niya ang isang magandang dalaga, si Ana, na nagbebenta ng mga Matryoshka dolls. Tinanggap ni Ana ang alok at agad na nagtungo sa Paris kung saan nakilala niya si Dorothy, ang kanyang booker, at ang amo ng kanyang ahensya, si John. Dinala siya ni Dorothy sa isang apartment na tinutuluyan ng ibang mga modelo, kabilang si Maud. Nakakagulat na mayroon na siyang appointment kinabukasan ng walang anumang pagsasanay. Maya-maya, nagayos ng dinner party ang ahensya para sa lahat ng kanilang mga stakeholder, kabilang ang mga modelo. Iniwan ni Maud si Ana para kumuha ng pagkain. Pagkatapos ay nilapitan siya ni John at ng isa pang lalaki na ipinakilala ni John bilang si Oleg Feinberg, isa sa mga kasosyo sa kumpanya. Diretsyong niligawan ni Oleg si Ana. Nabighani sa kanyang kagandahan, hiniling niya kay Ana na mag-dinner sila. At pagkalipas ng 2 buwan, nag-check-in sila sa isang marangyang hotel. Hiningi niya kay Oleg na maging mas bukas sa kanya, kung saan sinabi niya na nagtitinda siya ng mga armas sa mga bansang nasasalanta ng digmaan. Pagkatapos ay nagpunta si Ana sa banyo, kinuha ang kanyang baril, inilagay ang silencer, at binaril si Oleg. Bumalik ang eksena sa 3 taon bago ang kasalukuyan. Nakatira si Ana kasama ang kanyang boyfriend noon, si Peter. Nananakit at agresibo si Peter, kaya hinanap ni Ana ang anumang paraan para makatakas sa kanyang miserableng buhay. Sinubukan niyang magpalista sa Navy pero hindi siya nakakuha ng anumang tugon. Inutusan siya ni Peter na bumili ng mga grocery, pagkatapos ay sinundo siya. Pero imbis na dalhin siya sa kanilang apartment, inilagay siya sa backseat kasama ang kanyang mga kaibigan habang ninanakawan nila ang ATM ng isang lalaki. Napansin ni Ana ang mga pulis na papalapit, kaya umiyak siya at nakiusap kay Peter na umalis sa lugar at umuwi na lang kasama siya. Hinahabol sila ng mga pulis, pagkatapos ay nabangga ang kanilang kotse at nakapasok sila sa kanilang apartment. Hindi napansin ni Ana na may naghihintay na isang misteryosong lalaki, si Alex, sa likod ng pinto. Pagkatapos ay pinatay ni Alex si Peter. Parang alam niya ang mga detalye tungkol sa personal na buhay ni Ana, kasunod ay inalok niya si Ana ng panibagong simula para magtrabaho para sa KGB. 1 taon ng military training, 4 na taon sa field, pagkatapos ay malaya na siya. Tumanggi si Ana at naglaslas siya ng sarili. Pero nang hikayatin siya ni Alex na magtiwala sa kanyang sarili, pinigilan niya ang pagdurugo at tinanggap ang alok. Bumalik sa taong kasalukuyan. Kinu-question ni Agent Miller ng CIA si Ana tungkol sa pagpatay kay Oleg. Sinabi niya na talagang pumunta siya sa hotel, tulad ng nakikita sa footage ng kamera sa kalye, pero naghihintay siya sa bar at hindi nakita si Oleg. Ipinaliwanag ni Agent Miller na nabura ang lahat ng security camera tapes sa loob ng hotel, na nagpapahiwatig na bihasa ang pumatay. Pinaalis niya si Ana. 6 na buwan bago iyon, pre-nomote ni Alex si Ana, matapos ang kanyang academy kay Olga, isang pinuno ng departamento sa KGB. Nag-alinlangan si Olga tungkol sa kanyang kakayahan, pagkatapos ay binigyan siya ng isang misyon. Ang target ay isang lalaki sa isang cafe, pero hindi sinabi ni Olga kay Ana kung mayroon bang mga bodyguard. Nalaman niyang hindi nakaload ang bala sa baril at kailangan niyang mag-improvise para matamaan ang kanyang target. Pagkatapos ng 5 minuto, umalis si Olga, kahit na natapos na ni Ana ang misyon. Sinabihan siya ni Olga na hindi nagpapadala ng babala ang gulo, pagkatapos ay binigyan siya ng bagong assignment. Kailangan niyang pag-aralan ang kanyang bagong target. Kaya hindi nakapunta sa dinner kasama si Alex, na may nararamdaman para sa kanya. Nalaman niyang ang model scout sa Paris ay pinadala ng mga agent ng KGB para hanapin si Ana at dalhin siya sa Paris, kung saan nagtatag siya ng bagong karera bilang isang top model. Ang kanyang tunay na misyon doon ay ang patayin si Oleg. Para hindi mapaghinalaan, inendorso siya ni Olga para magkaroon ng relasyon kay Maud.
Matapos patayin si Oleg, gumamit si Anna ng body double para burahin ang mga security tapes ng hotel. Matapos siyang kwestiyonin ng CIA, tinawagan ni Anna si Olga mula sa isang pampublikong telepono. Nag-aalala si Olga, pero sinigurado sa kanya ni Anna na hindi siya nasundan. Pagkatapos ay sinabi ni Anna kay Olga na babalik na siya sa Moscow. Binisita siya ni Alex at may nangyari sa kanila. Pagkatapos, kasama sina Alex at Olga, nakilala nila si Vasilyev. Gusto ni Olga na permanenteng ilagay si Anna sa kanyang team. Nalaman ni Vasilyev na gusto ni Anna na maging malaya pagkatapos ng kanyang 5 taong paglilingkod. Ngunit benentaan niya si Anna na walang sino man ang nagre-retiro mula sa KGB maliban sa pamamagitan ng kamatayan. Masama ang loob, pumunta siya sa apartment ni Maud sa Paris, at nagsinungaling na nagkaroon siya ng malalim na sandali kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay hinayaan ni Maud na maglakad-lakad siya. Tinawagan niya si Alex at ipinahayag ang kanyang kalungkutan dahil hindi niya makuha ang kalayaang gusto niya mula sa KGB. Ilang sandali lang, nagkaroon ng photoshoot si Anna na na-delay. Bigla siyang umalis sa lugar matapos niyang bantaan ang photographer at pagkatapos ay nagkita sila ni Olga para sa susunod na misyon. Ang target ay isang lalaki na nagngangalang Vortenberg, na naghihintay na sa kanya sa loob ng isang suite ng walang camera o audio device, kaya hindi lubos na mamonitor ni Olga si Anna. Nasa loob siya ng suite ng 12 minuto, mas mahaba kaysa sa karaniwan niyang ginagawa. Inutusan siya ni Olga na bumalik. Bumalik siya sa silid para kunin ang hintuturo at relo ni Wartenberg, na tila naiwan. Parang malabo ang kanyang isipan, kaya pinayuhan siya ni Olga na magbakasyon ng 1 linggo kasama si Maud sa Bahamas. Pagbalik niya, na-refresh siya at handa nang harapin ang anumang misyon. Nasisiyahan sa kanyang performance, dinala siya ni Olga pabalik sa Moscow dahil gusto siyang makita ni Vasilyev. Palihim na nagkita ulit sila ni Alex sa storage room bago ang meeting, at nauna nang lumabas si Alex sa storage. Sa meeting, inimbitahan ni Vasilyev si Anna na maglaro ng chess. Habang pinapanood ni Alex mula sa malapit, napansin niya ang kaina-hinalang paggalaw ng kamay ni Anna. Bigla siyang kumuha ng baril at binaril si Vasilyev sa ulo. 6 na buwan bago iyon, nang kunin niya ang isang misyon kay Württemberg, nalaman ni Anna na ang kanyang target ay nakasuot ng bulletproof vest at isang grupo ng mga opisyal ng CIA ang naghihintay sa kanya. Binalitaan siya ni Miller, at inalok siyang magtrabaho bilang isang double agent kapalit ng kanyang kalayaan at proteksyon pagkatapos ng 1 taong paglilingkod. Target na siya ni Miller mula noong makilala niya ang paraan ng paghawak niya sa kanyang bag. Pumayag siya, kaya nasa proteksyon na siya ng CIA. Habang nagbabakasyon siya sa Bahamas, dumating si Miller para tignan siya, pero napagtanto niya na sinusubaybayan pa rin siya ni Olga. Nagkita ulit sila ng palihim at nag-make love kahit na bumalik na sila sa Paris. Pagkatapos ay inalok siya ni Miller ng trabaho na patayin si Vasily dahil pinagbantaan nito ang magandang relasyon ng KGB at CIA. 5 taon na ang nakalipas, pinatay niya ang 5 ahente ng CIA na nasa pangangalaga ni Miller at ipinadala kay Miller ang ulo ng isa sa kanila. Simula noon, maingat na pinaplano ni Miller ang pagpatay kay Vasilyev, pero kailangan niya ng isang Russian para gawin ito. Sinabi niya kay Anna na kung matatapos niya ang misyon na ito, makakakuha siya ng maagang pagre-retiro at makukuha niya ang kanyang kalayaan. Pinangako niya rin ang kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng personal na pag-e-extract sa kanya pagkatapos ng pagpatay. Pumayag si Anna, bumalik sa kasalukuyan. Matapos patayin si Vasilyev, itinutok ni Anna ang kanyang baril kay Alex at in-inject siya ng gamot na pampatulog. Kinopya niya ang mga file mula sa computer ni Vasilyev at pagkatapos ay tumakas. Pero nakapag-alarm na si Alex. Si Miller, na naghihintay na kay Anna sa kanyang dapat na labasan, ay pinaalis sa gusali. Pumunta siya kay Maud, pero sinabi nitong wala siyang pakikipag-ugnayan kay Anna. Pagbalik sa New York, ginawaran siya dahil natanggal na si Vasilyev. At naging mas maayos ang relasyon ng CIA at KGB. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Anna na nagsasabing makikipagkita siya sa kanya sa isang partikular na lugar. Nalaman na nagayos ng pagkikita sina Miller at Alex, kapwa sinusuportahan ng kani-kanilang organisasyon. Binigyan niya ang bawat isa ng impormasyong ninakaw niya mula sa CIA at KGB, at pagkatapos ay nagpaalam na siya.
Tinanggap ng dalawang lalaki ang kanyang pamamaalam, kahit na kailangan pa ni Alex na maproseso ang sitwasyon. Nakita ni Olga na umalis si Anna mula sa mga security camera, kaya lumapit siya kay Anna at sinabi sa kanya na huwag siyang makialam sa KGB, pagkatapos ay binaril siya. Nag-alarm ang pagbaril kaya nag-assume ng attack position ang mga ahente ng CIA at KGB bago umalis sa lugar. 3 buwan bago iyon, nang makita ni Anna si Olga para sa kanilang routine checkups, inamin ni Olga na alam niyang nakikipag-ugnayan si Anna sa CIA mula noong misyon kay Württemberg, dahil napansin niya ang mga marka ng pulsos sa palso ng kanyang pinakamagaling na assassin. Pagkatapos ay sinabi niya kay Anna na walang ibang makakaalam ng sitwasyon kung patuloy na i-update ni Anna si Olga tungkol sa plano ng CIA. Nang malaman niya na gusto ng organisasyon na patayin ni Anna si Vasilyev, tinanong niya si Anna kung ano ang pinakagusto niya. Buong tapang na sumagot si Anna, kalayaan. Pagkatapos ay nangako si Olga sa kanya na makukuha niya iyon kung gagawin niya ang lahat ng sinabi ni Olga. Kahit na nabigo si Miller na makuha si Anna pagkatapos patayin si Vasilyev, sinundo siya ni Olga. Ang pagbaril niya kay Anna sa park ay peke pala dahil nakasuot si Anna ng bulletproof vest at gumamit siya ng body double para itago ang kanyang pagtakas. Mabilis na natakpan ang katawan at dinala ng mga paramediko, kaya hindi nakita ni Miller at Alex si Anna. Nagtago siya sa isang underground tunnel, nagpalit ng hitsura, at pagkatapos ay sumali sa karamihan. Malaya na siya ngayon sa kanyang mga tungkulin. Ilang sandali lang, si Olga, na itinalaga na ngayong kapalit ni Vasilyev, ay pumasok sa silid ng direktor at na-access ang database ni Anna. Nakatanggap siya ng video message. Sa video, ipinahayag ni Anna ang kanyang pasasalamat, pero sinabi niyang na-record niya ang kanilang huling pag-uusap kung saan inamin ni Olga na sinusuportahan niya ang plano ng CIA na patayin si Vasilyev. Sinabi niyang iningatan niya ang recording sakaling hindi tuparin ng kanyang boss ang kanyang pangako, tulad ng itinuro niya. Ngumisi si Olga, pagkatapos ay tinupad ang huling kahilingan ni Anna, na tanggalin ang kanyang pagkakakilanlan mula sa database ng KGB. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Goodbye.